Hi, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Aba, naglalabasan na ka-coffee itong mga peking pangalan, itong mga peking informants na binabayaran ng libu-libong salapi ng Office of the Vice President, ng opisina mismo ni Sara Duterte. Kasi pasok yan sa kanilang confidential funds. Kasi yung confidential funds, napakabilis lang i-liquidate eh. Parang isang pirasong papel lang. Ito isang pirasong papel, no? Acknowledgement receipt lang. This is to acknowledge receipt of 50,000 pesos for the purchase of information. This is to acknowledge receipt of 100,000 pesos for the purchase of information. At sa baba may pangalan. And merong pirma. Alam mo kung bakit nagkakabulgaran na? Bakit nabubulgar na? Nabibisto na ito, ka-coffee? Paano yung mga pangalan, hindi ka panipaniwala? Di ba? Saan ka nakakita niyan ng ganyang pangalan? Mary Grace Piatos. Tumitrending ito, ka-coffee. Ako nagturo ako, ka-coffee. 5 taon ako nagturo. Napakaraming estudyante ang hinaharap mo kada section. Sa isang section, 40, 50 na estudyante. Sa 5 taon kong pagtuturo, hindi ako naka-encounter ng apelyido na Piatos. Kayo ba? May kilala ba kayo na Piatos yung apelyido? Kasi, isa sa informants ni Sara Duterte doon sa kanyang confidential funds, ang apelyido ay Piatos. At si Mary Grace ang pangalan. Mary Grace Piatos. Yung Mary Grace yung restaurant. Yung Piatos yung brand ng snacks. Yung brand ng chips. Ano ba to? Parang hindi nyo na pinag-isipan man lang para hindi kayo halata eh. Siguro kasi naisip ng mga tao na ito na gumawa nito acknowledgement receipt. Hindi naman i-check ng COA yan eh. Wala namang cellphone number. Wala namang address. Kasi confidential nga eh. Diba? Ang nature kasi ng confidential funds, parang more of honesty system talaga ito eh. Kung hindi ka talaga tapat eh, malaki yung chance na dadayain mo yung mga dokumento. At ayun na ngayon nangyari. Kasi mismo COA nga eh. Sabi ng COA, illegal, irregular naging paggastos dyan. Tuloy, tumitrending ngayon ito si Mary Grace Piatos. May iba't ibang organization na nagbibigay na ng pabuya. May nabasa nga ako, magbibigay daw siya ng 100,000 eh. Once na lumabas lang itong si Mary Grace Piatos at tumistigo, ka-coffee dito sa pagdilig dito ng House of Representatives o ng Quad Committee. O sige, challenge ko sa inyo yan, ka-coffee. May narinig na ba kayo na Piatos ang apelyido? O sige, hanapin nyo sa Facebook, meron na. Kasi after na lumabas itong balita na ito, may mga gumawa ng account, Mary Grace Piatos. Headline ng Interaksyon, TV5 ito ha. Mary Grace Piatos trends during House hearing on Duterte's confidential funds use. Magti-trending talaga yan. Kasi kung nakikita nyo ito, ka-coffee. Tika, zoom natin. Ito yung nagtitrending na acknowledgement receipt. Ganyan lang kasimple yung, ka-coffee. Ilang words lang makikita mo, kapirasong papel, nakalagay dyan, received by. Tapos sa baba, andyan yung pangalan niya, Mary Grace Piatos, at yung petsa. And then merong lagda dyan. Ang date December 30, 2022. Kasi yung confidential funds, minadali yung paggastos eh. Diba? A matter of 11 days, winaldas itong pera na to. Paano kaya yung mga purchase ng information na yan? O sige, pila kayo dito lahat. May 125 million tayo. O gastosin natin yan ng 11 months lang. Ay, 11 days. 11 days lang. O sige, isip na kayo ng mga pangalan dyan kung ano ilalagay nyo dyan. Tunay, ginawang katatawalan nito online. O ginawa nyo may mga Jack and Jill na pangalan. Diba? Nakakatawa siya, ka-coffee. Pero nakakainis na nakakalungkot itong sitwasyon na to. Dahil pera ito ng taong bayan eh. Winaldas at sinayang lang ng Office of the Vice President eh. A lawmaker wanted a probe into the identity of a signatory, nabibisaya na naman tayo, of a signatory named Mary Grace Piatos found in documents submitted by the Office of the Vice President to the Commission on Audit. Kaya dapat may ano talaga eh, may national system. Feeling ko makatutulong yan. Kung meron access ang COA, syempre pwede naman i-counter-check ng COA yan. Kung meron tayong batas or meron tayong system na parang sa NBI, no, i-check nyo lang yung pangalan nyo and then mag-a-appear na yung pangalan and yung pirma. Kasi in that case, pwede nilang ma-verify yan eh. I-search yung pangalan na yan, Mary Grace Piatos. And then lalabas doon yung mukha, lalabas doon yung pirma. Di ba? Kung may mga ganun sana, pero may mga issues din sa security din kasi. Kasi kung yung intention talaga nitong confidential funds na to, totoong bumili ng impormasyon, syempre hindi mo naman pwede i-compromise yung security ng tao na nagbigay ng impormasyon. Yung assumption dyan, kung totoo, paano nga kung peke, dinaya lang, di ba? Paano mo i-verify yan? The COA also said the acknowledgement receipts were bogus or spurious
based on their records. DDS. Pagtanggol nyo ka coffee. Sige, pagtanggol nyo pa si Inday dyan sa confidential funds. The COA also said the acknowledgement receipts were bogus or spurious based on their records. Bogus. B-O-G-U-S. Bogus yung acknowledgement receipts na yan. Paano nyo ipagtatanggol yan? Sige. Explain nyo, paano hindi naging bogus yan? Ang problema, walang dumadalo sa inyo dyan sa pagdinig ng Quadcom para magpaliwanag. Nagtatago na itong mga tao ni Inday Sara Duterte, yung isa nasa ibang bansa na pinayagan ni Inday. Mismong si Inday hindi dumalo. Kasi politiking daw namumulitika lang daw itong pagdinig na ito The House Committee on Good Government and Public Accountability is probing the OVP's alleged misuse of confidential funds in 2022 and 2023. Biruin mo 2 taon nagpakasasa ito sa pera, which they said had documents belatedly prepared. Late ang preparation ng mga dokumento na ito ka-coffee. Nauna mo nang ginastos bago yung acknowledgement receipt. Sige ito. Gumastos na tayo dito ng 100 million. Sige, saka kayo magpapirma dyan ng kung ano-ano. Diba? Tama ba yan? Mga DDS, explain nyo yan. Paano yan? The OVP staff were a no-show at the November 5 hearing, although lawyer Michael Powa attended and revealed of vacating his post as Vice President Sara Duterte's spokesperson. Yes, naging topic na natin ito. Yung mismong tagapagsalita ni Inday, lumayas na sa kanya. Inalisan niya na ka-coffee yung kanyang pwesto dyan sa tanggapan ni Sara Duterte. He said that his contract was pre-terminated following a mutual decision between him and Duterte. Pero feeling ko hirap na hirap din si Powa dyan sa kanyang sitwasyon. Kasi hindi niya Feeling ko controlled na controlled Hindi niya magawa yung trabaho niya kasi may taong nagdidikta sa kanya, may nagmamando sa kanya. Masisira din yung kanyang reputasyon. Diba? Mahihiya rin siya sa kanyang apelyido. Dahil tinan mo, nagamit siya ng opisina ni Inday o ni Inday mismo. Siguro, hindi sila magkasundo. Teka, mukhang masisira yung reputasyon ko dito. Mag-resign na lang ako. Sana pumayag ka, ma'am. Yun na nga nangyari. Mutual daw po yung kanilang decision dyan. In the House hearing on November 5, documents related to the confidential funds for 2022 and 2023 were probed by lawmakers. Noong 2022 ka-coffee, kung yung matatandaan po, ang Office of the Vice President ay gumastos po ng 125 million pesos ng confidential funds for 11 days. Yun nga lang ka-coffee Questionable na agad yan Problematic na agad yan Saan ka nakakita ng ganyan kalaking halaga na yan? 125 million pesos, gastusin mo lang ng 11 days. Diba? Doon palang questionable na agad yan Mga DDS questionable na agad yan Hindi nyo ba tinanong yung inyong kampo dyan? Paano winaldas yung 125 million pesos na yan ng 11 days? The documents being probed in the hearing included over 150 acknowledgement receipts, one of which featured a name that caught ACOP's attention, a signatory identified as Mary Grace Piatos. Biruin mo, 150 ka-coffee acknowledgement receipts lang Ganito yung itsura yung pinakita ko sa inyo kanina. 150 ka-coffee na piraso ng acknowledgement receipt na ganyan lang. Sabihin natin may mga nakita ko doon 50,000 pesos, 50,000 ang kada isang acknowledgement receipt. Times 150 mo yan. 7.5 billion pesos ka-coffee. 7,500,000 ka-coffee para lang sa acknowledgement receipts. May acknowledgement receipts na parang 100,000 ang halaga Diba? Easy money, 7.5 million ka-coffee para sa acknowledgement receipts. Ang hirap naman i-verify kung totoo ba itong mga tao na yan Mary Grace Piatos na yan. Yung iba, mas questionable pa. Kumita talaga sila dyan, malaking kita nila dyan. Kasi in the first place, saan mo kukunin yung mga pansuhol mo? Sa mga opisyal ng DepEd lang OVP lang pinag-uusapan natin dito. Iba pa yung sa DepEd. Nagsuhol siya dyan, may mga umamin, 3 umamin, nakakatanggap every month ng 25,000 pesos, yung iba 50,000 pesos. Saan hugutin ni Sara Duterte yan? Malinaw naman na galing yan sa confidential funds, kung hindi galing sa Pogo. Now, sa tingin mo, totoong tao yan? The lawmaker asked during the hearing. What's your opinion? It could be a person. Lawyer Gloria Camora of the COA's Intelligence and Confidential Funds Audit Office said, yes, may possibility. Siguro 1% ka-coffee.
Pero 99% tiyak tayo, wala tayong ganyang tao na na-encounter na Piatos yung apelyido. Ewan ko sa inyo ka-coffee, ako never ako naka-encounter ng ganyang apelyido. She also initially insisted it was read as Piati, but Akop said it looked like Piatos to him. It could be a person, pero would you know na mayroong restaurant na Mary Grace ang pangalan? He said, yes, Mr. Chair, Camora answered. O, Mary Grace, yung bilihan, masarap din dyan sa Mary Grace ka-coffee. Medyo yung market niyan, all this lang. Pero masarap dyan sa Mary Grace. Yes, Mr. Chair, Camora answered. Siguro, itong mga gumawa nitong mga ano na to, itong mga acknowledgement receipts na yan, siguro kung ano lang maisip, ito, lagay natin ito. Nova naman ilagay natin dito. Lagay natin Mr. Chips. Halo-halo na lang kayo dyan kung anong ilagay nyo apelyido dyan. JB, Ronald's, Jollibee, tsaka McDonald's, pinagsama-sama nila dyan. And yung handwriting, parang intentional na mahirap mabasa. Actually, style nila yan ka-coffee para mahirapan mag-verify, yung mga magbe-verify, mahirapan doon. Hindi gagandahan yung writing Diba? Para magkaroon ng confusion agad. Tingnan mo, nagkaroon ng confusion dyan. Ano ba to? Piati o Piatos? Piati. Kahit Piati, sabihin natin yung Piati. Wala tayong ganyang alam na pangalan. Hindi ko alam kung baka dyan sa Office of the Vice President may ganyang apelyido. Pero halatang-halata naman ka-coffee. Nandidoktor yan. Kaya pinagtatawanan sila. Sabi, Piatos is a brand of flavored potato chips under Jack and Jill known for its light and crispy texture. Yan. Baka may acknowledgement receipts na Jack and Jill din ang pangalan dyan o kung ano-ano pa. Sobrang questionable ito ka-coffee. The COA has previously issued notice of disallowances to the OVP saying that the funds were not used for surveillance and confidential operations as intended. COA na mismo nagsasabi niyan. Yung pinaka-main purpose ng confidential funds para magamit na kalilihan sa surveillance nila as sa intelligence gathering. Ang problema, sa iba ginastos. Di ba may mga reports pa na pinambili ng grocery? Saan ka nakakita ng confidential funds na yan? Meron ng MOOE. May allotted funds na para doon. Yung confidential funds para sa surveillance yan. Problema, napunta sa acknowledgement receipts. Ang problema, mga peke pa ata mga taong nakaratanggap na ito. Imagine mo, 150 yan na acknowledgement receipts. Ilan ang totoo dyan? 1, 2, 3, 4, 5? Anong nangyari doon sa iba? Sa 140 plus? Wala na. Easy money. Diba? Kasi napakabilis i-liquidity yan Actually, maganda rin yan ka-coffee na mapag-usapan yung confidential funds na yan Diyan sa hearing na yan, para magkaroon ng safeguards. Kasi napakabilis i-liquidate puro safe houses pa. Gagastos ng millions of pesos para sa safe houses. Paano mo ma-check kung totoo yung safe house na yan? Siyempre, hindi mo naman pwede ilagay yung address dyan. Hindi na secure yan. Dyan, nagkakaroon ng corruption. So, dapat yan tingnan Kasi yung nature niya talaga prone to corruption prone to pandaraya Kaya dapat yung taong hawak niyan medyo maganda-ganda yung morals, maganda-ganda yung values Kung tulad ni Inday, mahirap-hirap yan. Nanakawin yung pondo na kalaan dyan. Sige, ano sa tingin ninyo ka-coffee? Sige, hanap muna kayo ng taong Piatos ang pang-apelyido. Mary Grace Piatos, hanapin nyo na ka-coffee. Online, may lumalabas Trinay natin chinek may lumabas na Mary Grace Piatos Ito, check na natin ulit. May nakita ako na nagtitrending online medyo chubby-chubbing babae, at Mary Grace Piatos. Pero yun may mga pabuya na nga ito. Popular now ka-coffee, Itong Mary Grace Piatos. So trending, kahit i-search nyo yan ka-coffee, puro Mary Grace Piatos. Walang tao na ganyan ang pangalan. Puro si Inday ito. Itong Mary Grace Piatos, puro si Inday. Walang tao na Mary Grace Piatos ang pangalan. Sige. Anong sa inyo dyan? I-comment ang inyong opinion, inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook po kayo, di pa po kayo naka-follow, naka-like sa ating Facebook page, pasuyin na lang ka-coffee, like and follow. Nasa YouTube, please click lang po na subscribe at hit the notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. Kayo magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po. Hanapin natin si Mary Grace Piatos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.